Sa kakatapos lang na laban, isang mainit, emosyonal at kontrobersyal na gabi ng boxing ang nasaksihan ng mga tagahanga sa San Antonio. Matapos mauwi sa majority draw ay nabangang main event sa pagitan ni Isaac Pitbull Cruz at ni Lamont Roach Jr. para sa WBC Interim Super Lightweight title. Sa parehong event, pinakita ni O'Shaquie Foster ang kanyang pambihirang kakayahan laban kay Stephen Fulton, habang matagumpay naman na nagbalik sa ring ang veterano na kampiyon na si Erislandy Lara. Mula sa unang round pa lamang ay damang-dama na ang tensyon at bangis ng labanan. Si Pitbull Cruz, kilala sa kanyang walang humpay na agresyon at lakas, ay agad na sumugod upang ipakita na siya ang mas dominante. Nagbunga ito sa round 3 nang pabagsakin ni Cruz si Lamont Roach Jr. sa pamamagitan ng isang marinis at mabigat na suntok. Isang sandaling nagpaindak sa buong arena at nagbigay ng malinaw na bintay sa Meksikanong mandirigma. Ngunit ipinakita ni Roach ang kanyang tibay at katalinuhan sa loob ng ring. Sa halip na panghinaan ng loob, mas naging maingat at kalkulado siya matapos ang knockdown. Sa mga sumunod na mga rounds, lalo na sa gitnang bahagi ng laban, unti-unting nabaliktad ang momentum, kung saan si Roach ang mas naging malinaw at mas consistent sa puntos sa pamamagitan ng maayos na jabs, galaw ng paa at counterpunching. Isang malagang sandali ang naganap sa round 7 nang bawasan ng 1 punto si Cruz dahil sa illegal blow. Ang desisyong ito ng referee ang naging ugat ng kontrobersiya at kalaunay nagkaroon ng malaking epekto sa opisyal na resulta ng laban. Pagkatapos ng 12 rounds, lumabas ang scorecards na 115-111 pabor kay Cruz, habang 113-130 naman ang score ng dalawang judges. Tabla, dahil dito, idineklara ang laban bilang majority draw at nananatiling bakante ang WBC Interim Super Lightweight title. Para kay Roach, mas masakit ang resulta dahil ito na ang ikalawang draw niya ngayong 2025. Nauna na ang laban niya kontra yan kay Gervonta Tank Davis, isang laban na ayon sa maraming eksperto at tagahanga ay karapat-dapat sana na siya ang panalo. Muli, pakiramdam ni Roach ay siya ang api ng desisyon ng mga orado. Hindi na itago ni Roach ang kanyang sama ng loob matapos na dineklara ang resulta. Ang gusto ko lang ay patas na laban. Para sa akin, nakuha ko ang panalo. Nakakapagod na ang ganito. Babalik kami at maiisip ulit, pero hindi ko ito tinatanggap. Bagamat malinaw ang kanyang galit sa desisyon, nilinaw ni Roach na wala siyang personal na galit kay Cruz at kinikilala niya ang lakas at tapang ng kanyang kalaban. Mas naging komplikado ang sitwasyon ni Roach dahil sinuko niya ang kanyang super featherweight title upang tanggapin ang laban na ito. Ngayon ay wala siyang hawak na belt at maring mahirapan siyang makakuha ng malalaking laban sa taong 2026 kahit pamalinaw na tumaas ang kanyang reputasyon bilang isang boksingero na mahirap talunin. Sa panig naman ni Pitbull Cruz, ramdam ang matinding pagdadismaya sa naging papel ng referee. Ayon sa kanya, ang ibinawas na puntos ang kumukuha ng laban sa kanya at bukas siyang makipag-rematch kay Roach. Ngunit, malinaw ang kanyang hiling, ibang referee ang mamamahala. Habang abala ang mundo mga kwento ng boxing sa kontrobersiya ng main event, tahimik namang nagatid ng malinaw at walang dudang panalo itong si O'Shaquie Foster sa co-main event laban niyan kay Stephen Fulton. Mula umpisa hanggang dulo, kontrolado ni Foster ang laban gamit ang kanyang aktibong southpaw jab, solidong depensa na Philly shell style at mataas na volume ng suntok. Hindi nakasabay si Fulton sa bilis, galaw at taktika ni Foster na palaging nauna sa bawat palitan. Ang resulta ay isang malinaw na unanimous decision win na may score na 117-111, 118-110 at 119-109. Dahilan upang koronahan si Foster bilang bagong WBC Interim Lightweight Champion. Samantala, matagumpay ring nagbalik sa ring si Erislandy Lara nang muling nagwagi at pinatibay ang kanyang estado bilang isa na pinaka-technical at consistent na veterano sa modernong boxing. Mga kakwento, ang gabing ito sa San Antonio ay nagbigay ng buong diwa ng boxing, tapang, galing, drama at kontrobersiya, habang bukas ang mga posibilidad ng rematch ni Cruz at ni Roach. At habang patuloy namang umangat si O'Shaquie Foster bilang bagong interim champion, malinaw na ang event na ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa direksyon ng lightweight at super lightweight division sa susunod na taon. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood.
Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kwentong Pepito Bayang, kay kwentong June Santos, kay kwentong Dan TV Lifestyle. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.